Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin Scorpio kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general, weekly tarot reading. So, pwede kang makaresonate, gamitin mo lang ang iyong intuition sa panonood. So, if in case na bago kayo dito, huwag niyong kakalimutan na i-like and share or mag-subscribe kayo dito sa aking channel, and press nyo ang notification bell button kasi pag na-press mo yun, mano-notify ka every time na mag-upload ako ng videos. Okay, so Scorpio, itong unang barahan na to na 13 is resonated siya sa same sign mo na Pisces. So, kailangan mong panoorin yun kasi pwedeng yun ay resonated sa'yo. So, nakikita ko siya dito, and eto din, flying, 32 flying, same din sa Pisces. So, tingnan mo. Nakikita ko siya dito na pwedeng for the past 4 months or pwedeng 3 months or pwedeng 5 months or 7 months, hindi naging maganda yung foundation mo, yung tower mo. Okay? Yung foundation, security, stability. Saan yun? Sa relationship or pwedeng doon sa usaping financial. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito, gusto mo ng stability. Parang, and literal, nasusunog yung, pwedeng iba nasunugan ng bahay, or pwedeng yung iba, nawasak yung pamilya by third party, or pwedeng yung iba nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, nawalan ng income, parang ganun. And ngayong first week nito ng October, parang nakikita ko sa'yo dito na gustong gusto mo nang makaalis dyan sa lugar or dyan sa sitwasyon na yan na pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo. So, parang ang nakikita ko sa'yo, gagawin mo ang lahat, 'di ba? So, hahanapin mo yung source of hope and freedom. Parang nakikita ko sa'yo dito na handang-handa kang subukan ng lahat para maging maayos yung takbo ng iyong foundation, which is family and friends, or pwedeng kung ano man siya, comment down below kung ano man ang foundation na meron ka sa ngayon. Kasi iba-iba naman tayo ng foundation. May iba pera yung foundation nila, may iba pamilya, may iba health, parang ganun. So yun, number 7, obedience. Nakikita ko sa'yo dito na etong linggong ito is pwedeng may kailangan kang sundin. 'Di ba? So, kailangan mong sundin kung ano yung sinasabi ng puso mo, hindi yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Okay? Parang relationship issue siya. So, like for example, hindi maganda yung takbo ng relationship mo sa asawa mo, boyfriend, girlfriend, or parents, siblings, or kapitbahay, or employer, or katrabaho. Tapos, mayroong isang tao na ina-advise ka na ito yung gawin mo. So, wag mo yung gagawin. Kailangan gawin mo kung ano yung sinasabi ng puso mo. Okay? May nag-a-advise sa'yo, makipaghiwalay ka na. May nag-a-advise sa'yo na humanap ng ibang trabaho. Nasa iyo yun. Okay? Nasa iyo yun kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Huwag mong hahayaan na ibang tao yung mag-dictate ng kung ano yung dapat mong gawin. Okay. One card lang tayo dito, guys. I-verify nga natin. Okay, watching clouds. Lie back, rest, and relax. Oh, so nakikita ko rin sa'yo dito, if pagod na pagod ka na, like, ang dami-dami mong mga issues na dapat na i-settle, issues na dapat na bigyan ng focus, ang sabi dyan sa'yo, magpahinga ka. So, as much as possible, spend time sa nature siguro, or kung may mga occasion, celebration, mag-join ka, 'di ba? Associate ka sa mga tao sa paligid mo, makipag-usap. Pwede naman na 'di ba, yung virtual lang, like sa internet, pwede ka sa Messenger, yung mga dati mong kaibigan, kapamilya na wala kang contact, pwede mo silang makausap. And yung communication dapat open lang para, 'di ba? Para mawala yung mga agam-agam mo or mga lungkot or paano pa man siya. So, lie back, rest, and relax. So, yun. 8 of Swords. So, yun. It's a confirmation, guys, ng 13 flying itong 8 of Swords. So, yung sabihin na andyan ka sa sitwasyon na yan. Marami kang gustong gawin. May iba sa inyo gustong makipaghiwalay talaga. May iba gustong lumipat ng tirahan, lumipat ng trabaho, makapundar, pumundar ng ibang bansa.
met or kano pa man, pero hindi niya magawa. Nandito siya sa Eight of Swords na parang restricted siya eh, diba? May mga bagay-bagay siyang gustong gawin para hindi niya magawa. May mga bagay-bagay siyang gustong simulan. Wala. It's either lack of money, lack of trust and confidence, or lack of support. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Wow. Ang galing na ito, guys. Okay. So, sa confirmation, nandito yung Wild Hunt and then the Witch, number 1. Okay. So, sabihin ko sa'yo, eto na Wild Hunt, eto siya, the house. So, it's a confirmation din. Ilagay ko dito, sinasabi ng barahan na ang tagal-tagal mo nang nakaka-experience ng toxicity, mapa-relationship man, mapa-career, or pwedeng sa environment, or emotional sa mismong personal life mo. And nakikita ko sa'yo dito na siguro mga 3 dekada, or 3 months, 3 years, or ilang taon ka na naghihintay. And marami kang plano, marami kang gustong i-execute na plan. Gusto mong yun, ang tagal mo nang pinaplanong makipaghiwalay, gusto mong lumipat ang bahay, or kung ano pa man, pero hindi siya natutuloy. So, plano ngayon, tapos biglang magbabago, plano ulit, hindi magbabago, parang ganyan. So, tuloy-tuloy yung hang-ups, diba? Tuloy-tuloy, parang nakikita mo yung sarili mo na pabalik-balik ka lang doon sa dati, diba? Dito yung number 3, Earth Mother. Sinasabi sa'yo na take care of your body, take care of your overall, diba? Mental. Simulan natin sa tuktok ng ulo, diba? So, kailangan mong, hindi tayo doktor, pero etong barahan tong dalawa, Watching Clouds and then the Earth Mother, sinasabi na kailangan mong alagaan yung mental health mo, physical health, spiritual health, psychological health, lalo na financial. Okay? Kung namumroblema ka sa salapi, yun yung kailangan mong bigyan ng focus. Okay? And kung makikita mo dito, sinasabi na kung babae ka, ayaw mong mabuntis, contraception ang kailangan mo. And then, if lalaki man or babae, nakikita ko sir dito, gustong-gusto mo nang makapagsimula talaga. Yung eagerness mo, ang nakikita ko dito, isang Scorpio na parang, alam mo yun, gustong-gusto niya na talagang makaalis sa sitwasyon na kung anong meron siya sa ngayon. Parang, imprisonment or pwedeng restriction siya, stagnation, na may choice ka naman pero hindi mo magawa. Hindi mo alam. Siguro in love ka, ayaw mong iwanan kasi in love ka pero hindi ka na masaya. Parang ganun. Sa trabaho ganun, wala kang choice. Yan lang yung available na job para sa'yo. Pwedeng hindi ka nakapagtapos or pwedeng wala kang enough na experiences. Parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito na gusto mong mabago yung buhay mo ng 100% na pagbabago. And eto ka, 'di ba? So sinasabi sa'yo dito ng number 1 na Witch, may niluluto ka eh. Marami kang iniisip na pagbabago or new beginnings, strategies para sa mga susunod. And magagamit mo to, itong strategy na naiisip mo. Okay? So yan guys, ang sinasabi ng Barat. Thank you for watching and see you again. Bye!